Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung part 2 ng reading ninyo for 2026 about money, career, finances. So, titinan natin kung ano energies ng inyong kaperahan ngayong 2026. Paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate. Maaring hindi. Just take what resonates. Another reminder, ito lang po yung account ko. Hindi ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng services. Kung gusto niyo ng private reading, merong tayong link sa description or sa comment section. Okay? Kasi merong mga nagre-re-upload ng videos ko, nagpapanggap na Mystic Queen PH. So, iwasan nyo yun, baka ma-scam kayo. Kung may mga nakikita kayong ganon, i-report nyo sa akin. Send sa email, mysticqueenph@gmail.com. Okay. Let's see. Taurus. What's up? Anong kaperahan? Anong energy ng kaperahan nyo? Ngayong 2026. Money, career, conjunction, alliance. Oh, meron kang pakikipagtulungan or pakikipag-collaborate. Maaring may mga taong susuporta sa iyong mga ginagawa. Career, business. May alliance. Pwede rin may mga business partnership. Uy, this is your energy. Cultivate. Meron kang aalagaan. Maaring ito yung nasimulan mo na dati, no? Pwedeng meron kang negosyo, trabaho, source of income na nasimulan mo. At patuloy mo tong pauunlarin ngayong 2026. You also have Pisces energy, so you will tap into your imagination, your talents, your gifts, your skill set. Yan, magiging creative rin kayo. And also your instinct, your intuition, mas magiging malakas yung inyong kutob. So kapag ang isang bagay, feeling mo hindi makakabuti sa'yo, iiwasan mo yun or hindi mo gagawin, hindi mo itutuloy. Lalo na sa mga taong umaali-aligid sa inyo na gusto kayong maging part ng business, trabaho nila. You have to make sure na binackground check nyo sila, kung legit pa sila, 'di ba? Okay. Let's see. Ano pa for Taurus? You have the Hanged Man. This is about perspective. So may nagbabago sa inyong pananaw sa buhay pagdating sa pera. Kung dati ang pananaw nyo is kailangan ang trabaho ninyo ay pagiging empleyado or sa isang kumpanya para mas secure yung trabaho nyo. Pero ngayon pwedeng nagbabago na yun na hindi porket meron kang regular na trabaho yun ay kasiguraduhan na mayroong magandang future for you. So some of you meron kayong mga bagong realizations about how you can earn more money, no? How to create your wealth, mas mapaunlad mo pa yung mga nasimulan mo. You have the courage, strength card. Meron kang lakas ng loob na ipagpatuloy, gawin, i-pursue yung mga goals mo. Kahit na minsan pinanghihinaan ka na ng loob. But matapang ka no? Kayang-kaya mo yan 'di ba? So, let's see ano pa. Pwede rin maglalakas loob ka na magsimula ng bagong career, source of income, pwedeng shift ng career. You have the Seven of Swords. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na pag-iingat sa mga taong magta-try na makatrabaho ka, makadeal ka. Kasi pwedeng itong mga to merong hindi magandang intention towards you. 'Di ba? Yan offer Ito yung mga mag-o-offer ng mabubulaklak na salita. Oo, kasi yung ba parang kukumbinsihin ka Kukumbinsihin ka na maging part ng kung ano man yung ino-offer nila. So, be more diligent. Kumbaga, mas maging aware, no? Use your own discernment. I-double check, triple check. You have the Four of Wands. Wow, this is about stability.
In your career, finances, this is also a celebration. You have the Five of Pentacles. This is change in your finances. Oh, okay. I'm sensing here na maaring merong family member that will, pwedeng magkakaroon kayo ng issue pagdating sa pera. Dahil hindi niya nagamit or hindi niya naayos ang paggamit ng pera. Oo. Na tipong ine-expect mo i-handle niya yung pera ng maayos, lalo na kung pinagkatiwalaan mo sa negosyo mo, sa savings mo. So, yeah. Yung iba naman, merong recovery dito pagdating sa financial struggle, no? 2026 is the time for you to fully recover with your finances, lalo na kung yung iba nalubog sa utang o kaya nahirapan na mabalanse yung income nyo tsaka yung inyong gastos. Alam nyo, 2025 is really a difficult year for most of us. Mabutit patapos na. But you're still here, 'di ba? Nakaraos. So may pag-asa. May pagkakataon ka pang ayusin ang iyong trabaho, career mo, business. So meron ditong career transition. Uy, may paglipat. O yung iba sa inyo rito pwedeng yung tipong nagdadalawang isip kayo kung lilipat ba kayo. Kasi nga iba may takot eh. Natatakot ka na, ay baka hindi na maging stable yung trabaho ko or tong income ko kapag nag-iba ako ng direction. Ikaw ang makakaramdam kasi niyan if it's time to change that direction. Kasi nga, hanggat hindi mo nila let go, yung isang bagay na hindi na nagwo-work for you, yun pa rin ang ma-experience mo. 'Di ba? For example, you are in a toxic environment in your career and your business. Ayaw mo i-let go, di walang opportunity for new energies, 'di ba? So you have to be open sa pagbabago. Income diversification. So yung iba sa inyo, hindi lang isa ang magiging source of income ngayong 2026. Kasi diversify nyo. Pwedeng kayo ay mag-i-invest or meron kayong iba pang side hustle, 'di ba? Ibang pagkakakitaan. Financial goal setting. Yung iba kasi sa inyo, hindi kayo nakakapag-set talaga ng financial goals ninyo. Alam nyo, yun ang isa sa pinaka-importante bago magsimula ang taon. I-set mo yung financial goals mo. Kahit mga simple lang, no? Yung alam mong achievable, practical, realistic. Kasi at the end of the year, at the end of 2026, pag chinek mo, tapos ma-realize mo, ay, na-achieve mo pala lahat. O, diba? So, you will congratulate yourself. Professional networking, some of you, mas magpapalawa kayo ng inyong connection. Sabi nga ni Warren Buffett ba nagsabi nun? Your network is your net worth. Diba? Kung gaano karami yung connection mo, yun din yung gaano karami yung potential na kikitain mo. Totoo naman. 'Di ba? Yung mga social media influencer, mga content creators na mas maraming followers, mas nakikilala sila, mas may opportunity sila, 'di ba? Kasi andun na yung influence nila eh. Andun na yung network nila. So, yung iba sa inyo, palalaguin niyo yung network nyo. Use your discernment and fortitude to achieve your goals and find a new rhythm. Yan. Then sinasabi kong discernment and fortitude pagdating sa mga path na papasukin ninyo. Maging maingat talaga. Prosperity is flowing. Have faith that you will receive it in the perfect form. Yes. Nagfo-flow na yung prosperity sa inyo. Kaya magtiwala lang kayo na ito'y matatanggap nyo according sa dinideserve ninyo. Ayan. The time is right to release old patterns and energies. You are ready to embrace change. Totoo. Ito na yon. I-release mo na anything that is no longer serving you. At bukas ka na sa pagbabago. You are ready to embrace change. Yung mga old patterns, no? Yung mga old habits na alam mong hindi naman na nagsuserve ng highest good sa'yo, ili-let go mo na. For example, yung tipong
lagi kang tinatamad. Ile-let go mo na yun. Oo. Kasi mas maganda na mas proactive ka ngayong 2026 para meron kang mas makikitang resulta, 'di ba? Or improvement at growth sa iyong career, sa iyong finances, 'di ba? Sa iyong business. So that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.